Huwag ka nang umasa, Alyana. Kahit magluwal ka pa ng 10 anak, ang isang tulad mong galing sa putik ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa pangalang Villarreal. Ang malamig na tinig ni Doña Celestina ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Alyana. Ang basong porselana na naglalaman ng mainit na tsaa na kanyang inihanda para sa kanyang asawang si Lando ay dahan-dahang nulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Walang ingay ng pagkabasag, ngunit ang mainit na likido ay dahan-dahang kumalat sa mamahaling marmol na sahig ng mansyon. Tila ba dugo ang sugat na gumuguhit sa kanyang paanan. 8 buwan na ang sanggol sa sinapupunan ni Alyana. Ang kanyang mabigat na tiyan ay dinala niya sa tapat ng silid-aklatan ni Lando sa gitna ng malakas na kulog at ulan sa labas ng mansyon sa Quezon City. Ngunit ang bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa dambuhalang alon na unti-unting lumulunod sa kanyang pagkatao sa mga sandaling ito. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya si Mirena Salcedo. Nakatayo ito sa tabi ni Lando. Suot ang paboritong asul na jacket ng kanyang asawa, ang jacket na si Alyana mismo ang nagregalo sa unang anibersaryo ng kanilang kasal. Si Lando ay nakatayo lamang doon, nakatitig sa sahig, walang kibo, habang ang kanyang ina na si Doña Celestina ay nakatayo sa likod ni Mirena, na tila isang reyna na nagdideklara ng digmaan. Lando, magsalita ka naman, Lando. Ang pabulong na daing ni Alyana ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Itinulak niya ang pinto upang harapin ang mga tao sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa at pagmamahal, ngayon ay nababalot ng labis na takot at sakit. Lumingon si Lando at sa isang saglit, nakita ni Alyana ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata ng asawa. Ngunit bago pa makahakbang si Lando patungo sa kanya, mabilis na humarang si Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkapuot at panghahamak. Ayan ka na naman, Alyana. Pinapairal mo na naman ang pagiging selosa at hindi matatag na pag-iisip mo. Gumagawa ka na naman ng eksena sa harap ng mga katulong. Hindi mo ba nakikita na may mahalagang pinag-uusapan kami tungkol sa negosyo ng pamilya? Isang mababang klase ng babae na tulad mo. Walang ibang alam kundi maghinala. Mommy, please. Let me explain to her. Ang mahinang pakiusap ni Lando, ngunit ang kanyang boses ay mabilis na nilamon ng awtoridad ng kanyang ina. Walang dapat ipaliwanag, Lando bulalas ni Doña Celestina, na may kasamang mapang-uyam na tawa. Dapat lang na malaman ng babaeng ito kung saan siya lulugar. Mirena is the one who saved our family's hospital from bankruptcy, not this girl from Batangas, who only knows how to spend your money. Huminga ng malalim si Alyana, pilit na pinatatatag ang kanyang nanginginig na mga tuhod. Tumingin siya kay Mirena, na ngayon ay nagtatago sa likod ni Lando. May hawak na panyo sa kanyang mga mata at nagkukunwaring umiiyak. Mirena, bakit mo ginagawa ito sa amin? Ang tanging tanong ni Alyana. Ang kanyang boses ay basag na basag. Alam mong buntis ako. Alam mong mahal ko ang asawa ko. Bakit kailangang sirain mo ang pamilya ko? Alyana, please. Walang ibig sabihin to. Nag-uusap lang kami ni Lando tungkol sa kasunduan ng mga magulang namin noon. Ang malambing, ngunit mapanlinlang na sagot ni Mirena. Lumapit ito kay Alyana at hinawakan ang kanyang braso. Tila ba nagpapakita ng pakikiramay. Ngunit sa ilalim ng kanyang banayad na hawak, naramdaman ni Alyana ang isang mahigpit at masakit na kurot sa kanyang balat. Bitiwan mo ako, ang bulong ni Alyana. Pilit na binabawi ang kanyang braso. Bitiwan mo ako. Sa pagbawi ni Alyana ng kanyang kamay, biglang natumba si Mirena sa sahig, na tila ba itinulak ito ng napakalakas na puwersa. Sumigaw si Mirena ng mahina na mabilis na sinundan ng galit na reaksyon mula kay Doña Celestina. Huwag mong saktan si Mirena. Sa isang mabilis at walang awang galaw, itinulak ni Doña Celestina si Alyana palayo. Dahil sa bigat ng kanyang tiyan at sa dulas ng basang marmol na sahig mula sa natapong tsaa, nawalan ng balanse si Alyana. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang gumulong pababa sa marangyang hagdanan ng mansyon. Ang bawat baitang ng kahoy na nara ay tila isang malupit na hampas sa kanyang likod, sa kanyang ulo,
at sa kanyang sinapupunan. Lando. Ang huling sigaw na iyon ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Ang huling larawan na natira sa kanyang isipan ay ang natatarantang mukha ni Lando na tumatakbo pababa. At ang malamig, walang pakialam na titig ni Doña Celestina mula sa itaas ng hagdanan. Nang muling magising si Aliana, ang amoy ng gamot at ang puting kisame ng ospital ang unang sumalubong sa kanya. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang malungkot na awitin. Pilit niyang iginalaw ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang ibinaba ang mga ito patungo sa kanyang tiyan. Malamig at patag, nasaan? Nasaan ang anak ko? Ang hysterical na tanong ni Aliana sa nurse na abala sa pag-aayos ng kanyang dextrose. Nasaan ang sanggol ko? Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng lungkot. Lumapit ito sa kama ni Aliana at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Paumanhin, Aliana, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit dahil sa tindi ng trauma mula sa pagkahulog, hindi na namin nailigtas ang sanggol. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Aliana. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, habang ang mga luha ay dahan-dahang umagos. Binabasa ang malamig na una ng ospital. Ang sakit sa kanyang puso ay higit na matindi kaysa sa anumang pisikal na sugat sa kanyang katawan. Bumukas muli ang pinto, ngunit hindi si Lando ang pumasok, si Doña Celestina, na may suot na mamahaling perlas at eleganteng damit, ay dahan-dahang lumapit sa kanyang kama. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog, tila isang multo ng kamatayan na handang tapusin ang kanyang biktima. Nasaan si Lando? Bakit hindi siya ang nandito? Ang mahinang tanong ni Aliana. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipa ng hangin. Wala rito si Lando, at hindi ka na niya gustong makita pa. Aliana. Ang boses ng matanda ay walang kahit munting bakas ng habag. Pinalaan na kita noon pa, ngunit dahil sa kawalan mo ng disiplina at selos, pinatay mo ang sarili mong anak. Hindi ko pinatay ang anak ko, kayo. Kayo ang nagtulak sa akin ng sigaw ni Aliana. Pilit na bumabangon sa kama kahit na kumikirot ang kanyang mga tahi. Sino ang maniniwala sa iyo? Ang mapang-uyam na tanong ni Celestina habang inilalabas ang isang pirasong papel mula sa kanyang mamahaling bag. Isinulat na ng doktor sa record na ito ay isang aksidente dahil sa iyong hindi matatag na pag-iisip. At ito, inilapag ni Celestina ang isang puting papel sa ibabaw ng kumot ni Aliana. Ang pamagat ng dokumento ay malinaw na nakasulat sa itim na tinta: kasunduan sa paghihiwalay at pagtalikod sa karapatan. Pirmado na ito ni Lando. Alam na niya ang lahat. Alam niyang ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala ang bata. Umalis ka na sa buhay namin, Aliana. Bumalik ka sa putik na pinanggalingan mo sa Batangas, bago ko pa ipasok ang pamilya mo sa kulungan. Dahil sa pangingikil, tinitigan ni Aliana ang lagda sa ilalim ng papel. Ang pirma ni Leandro Villarreal, ang pamilyar na pluma, na dati ay sumusulat ng mga liham ng pag-ibig sa kanya, ay naroroon, malamig at pinal. Ang pag-asa ay tuluyang namatay sa puso ni Aliana. Ngunit sa ilalim ng abo ng kanyang pangarap, isang bagong apoy ang dahan-dahang sumiklab. Ang apoy ng natitirang dignidad. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Ang kanyang nanginginig na daliri ay humawak sa gilid ng dokumento. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Celestina. At sa unang pagkakataon, walang takot, walang luha, aalis ako. Ngunit tandaan ninyo ito, Doña Celestina. Ang bawat patak ng dugo na nawala sa akin ngayong gabi, ang buhay ng anak ko na kinuha ninyo, ay may kabayaran. Isang araw, kayo naman ang luluhod sa harap ko. Isang matalim na tawa lamang ang naging sagot ng matanda bago ito tuluyang tumalikod at lumabas ng silid. Naiwan si Aliana sa lamig ng gabi. Hawak ang basang papel ng kanyang kalayaan. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang taimtim na panunumpa sa kanyang puso. Mabubuhay siya. Hindi na bilang ang kawawang Aliana na tinapon.
kundi bilang isang babaeng hinding-hindi na muling yuyuko sa sinuman. Ang biyahe patungong Batangas ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa ilalim ng madilim na langit. Habang umaandar ang lumang bus, ang bawat pag-alog nito ay nagdudulot ng kirot sa katawan ni Aliana. Ngunit wala itong kapantay sa bigat ng kanyang dibdib. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang iilang lumang damit, ang mga damit na suot niya bago siya naging asawa ng isang Villarreal. Nang huminto ang bus sa terminal, sinalubong siya ng amoy ng alat ng dagat at ng basang lupa. Ang hangin dito ay hindi katulad ng malamig at artipisyal na hanging natatanaw niya mula sa bintana ng mansyon sa Maynila. Dito, ang hangin ay may dalang yakap ng kalikasan. Mula sa malayo, nakita ni Aliana ang isang pamilyar na figura, si Nanay Elena, na may suot na kupas na duster at may hawak na lumang payong, ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na nakapagsalita si Aliana. Bago pa man siya makahakbang, mabilis na binitawan ni Nanay Elena ang kanyang payong at mahigpit na niyakap ang kanyang pamangkin. Anak, nandito na si nanay. Tama na, anak. Nandito na ang nanay. Ang nanginginig na bulong ng matanda habang hinahaplos ang likod ni Aliana. Sa yakap na yon, tila ba gumuho ang pader ng katatagan na pilit itinayo ni Aliana sa loob ng ospital. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginig, at ang kanyang mga luha na akala niya ay natuyo na ay muling umagos. Pinabasa ang balikat ng kanyang tiyahin. Ang init ng yakap ni Nanay Elena, ang tanging nagpaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Naglakad sila patungo sa maliit na kubo ni Nanay Elena, na matatagpuan malapit sa pampang. Ang tunog ng mga dahon ng nyog na sumasayaw sa hangin at ang marahang hampas ng mga alon sa buhanginan ang tanging maririnig sa paligid. Ang sahig na kawayan ng kubo ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Ngunit para kay Aliana, iyon ang tunog ng kaligtasan. Inihanda ni Nanay Elena ang mainit na sabaw ng tinolang manok na may sariwang dahon ng sili at papaya mula sa kanilang bakuran. Inilapag niya ang mangkok sa harap ni Aliana, na nakaupo sa sahig habang nakatitig sa maliit na ningas ng apoy sa kalan. Kumain ka muna, Aliana. Kailangan mong magpalakas, anak. Marami kang nawalang dugo. Ang malumanay na pakiusap ng matanda. Kumuha si Aliana ng isang kutsara ng sabaw. Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang lalamunan. Tila ba tinutunaw ang yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit sa bawat lunok, ang alaala ng kanyang anak ay muling nagbabalik. Huminto siya, ibinaba ang kutsara, at dahan-dahang sumandal sa kandungan ni Nanay Elena, na nakaupo sa kanyang tabi. Nanay, wala na ang apo mo. Ang basag na bulong ni Aliana habang isinisiksik ang kanyang mukha sa hita ng matanda. Wala na siyang buhay nang ilabas nila. Hindi ko man lang siya nayakap. Hinaplos ni Nanay Elena ang buhok ni Aliana. Ang kanyang sariling mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa mukha ng dalaga. Hindi siya nagsalita ng mga walang kabuluhang pangako, kundi hinayaan lamang niya ang kanyang pamangkin na ilabas ang lahat ng sakit ng pagkawala. Sa malamig na gabi, sa loob ng maliit na kubo, ang iyak ni Aliana ay unti-unting humina hanggang sa siya ay makatulog sa kandungan ng kanyang tiyahin. Nang maghating gabi, nagising si Aliana dahil sa lamig ng hangin mula sa pinto. Dahan-dahan siyang umupo sa banig. Inabot niya ang kanyang bulsa at inilabas ang maliit na asul na bonet na gawa sa ganchilyo, ang tanging bagay na nadala niya mula sa kanyang silid sa mansyon. Ito ang sombrerong inihanda niya para sa kanyang anak. Itinaas niya ang maliit na tela sa tapat ng kanyang mukha. Inamoy ang natitirang bango ng bagong sinulid at dahan-dahang idinaloy ang kanyang mga daliri sa bawat dulo nito. Hinalikan niya ito ng matagal. Pinatatahimik ang sariling hikbi upang hindi magising si Nanay Elena. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong isiniksik sa ilalim ng kanyang unang gawa sa dayami. Tila ba iniingatan ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Upang kumuha ng karagdagang kumot, lumapit si Aliana sa sulok ng kubo kung saan nakalagay ang isang lumang baul na gawa sa matigas na kahoy, sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana. Napansin niya ang isang kupas na platang tanso
na nakakabit sa takip ng baul. May nakaukit doon na pangalan Don Roberto Villarreal. Nanigas si Aliana. Si Don Roberto ay ang yumaong ama ni Lando. Bakit nasa pagmamay-ari ng kanyang mahirap na tiyahin sa Batangas ang isang baul na pagmamay-ari ng pamilya Villarreal? Isang malalim na tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Ngunit bago pa man niya ito maitanong kay Nanay Elena, narinig niya ang marahang pagbangon ng matanda. Mabilis na ibinalik ni Aliana ang tingin sa bintana. Pinagmamasdan ang madilim na dagat. Lumapit si Nanay Elena sa kanya. May dalang makapal na kumot na yari sa pinagtagpi-tagping tela. Ipinatong niya ito sa mga balikat ni Aliana. Nanay, nais ko pong mag-aral muli, ang formal ngunit determinadong pahayag ni Aliana habang nakatitig sa malawak na karagatan. Nais ko pong tapusin ang medisina. Tumingin si Nanay Elena sa kanya. May halong gulat ngunit puno ng paghanga. Ngunit anak, napakahirap ng buhay natin ngayon. Paano ang matrikula mo? Magtatrabaho po ako. Nanay, gigising ako ng maaga upang tumulong sa paggawa at pagbebenta ng kakanin sa palengke bago pumasok sa universidad. Hindi ko hahayaang masayang ang buhay ko. Nais kong maging isang doktor. Upang sa susunod, ako naman ang magliligtas sa mga sanggol na walang kalaban-laban. Upang wala ng ibang ina ang dumanas ng ganitong uri ng kawalan ng katarungan. Huminga ng malalim si Nanay Elena bago dahan-dahang ngumiti. Kung yan ang nais ng iyong puso, Aliana, sasamahan kita sa bawat hakbang. Hindi kita iiwan. Sa pag-upo muli ni Aliana sa banig, inihiga niya ang kanyang ulo sa unan na nagtatago ng bonet ng kanyang anak. Sinimulan ni Nanay Elena ang paghimas sa kanyang buhok, habang marahang kinakanta ang isang lumang uyay ng mga taga-Batangas upang patuluyin ang gabi at ihatid ang kapayapaan sa kanyang nagluluksang kaluluwa. Tumingala si Aliana sa madilim na langit sa labas, kung saan may iilang bituin na nagsisimulang magpakita sa kabila ng dambuhalang ulap. Nangako siya sa kanyang sarili na kahit gaano kahirap ang daan, aakyatin niya ang pinakamataas na pangarap. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagligtas. Sa labas, nagsisimula ng maghanda si Nanay Elena para sa susunod na araw. Ang amoy ng malagkit na bigas at gata ng niyog na dahan-dahang pinakukuluan sa kalan ay nagsisimulang humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Nagiiwan ng tamis sa gitna ng kanilang mahirap na simula. Ang paglipas ng panahon sa probinsya ay tila banayad. Ngunit sa bawat segundong dumaraan, may isang buhay na tahimik na binabago ng pagsusumikap. Tuwing 3:00 ng madaling araw, kapag ang buong Batangas ay natutulog pa sa ilalim ng malamig na kumot ng gabi, ang kusina ni Nanay Elena ay nagsisimula ng mabuhay. Si Aliana ay nakatayo sa harap ng malaking kalan. Dahan-dahang hinahalo ang malagkit na bigas na may gata at asukal sa isang malaking kawali. Ang usok mula sa nasusunog na kahoy ay humahaplos sa kanyang mukha. Nagiiwan ng amoy ng abo sa kanyang buhok. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at walang ginagawa sa loob ng mansyon ng mga Villarreal, ngayon ay may mga paltos at gasgas na mga marka ng kanyang marangal na pakikipaglaban sa buhay. Pagkatapos magluto, maingat niyang ibabalot ang mga kakanin sa pinainitang dahon ng saging. Sa pagsikat ng araw, buong lakas niyang bubuhatin ang mabigat na basket patungo sa palengke. Doon, sa isang maliit na sulok, malapit sa daanan, nakaupo si Aliana sa isang mababang bangko. Nagbebenta ng kanyang mga gawa sa mga mamimili. Sa pagtatapos ng bawat umaga, bago siya magmadaling umuwi upang maghanda para sa kanyang pagpasok sa universidad, may isang ritual si Aliana na hinding-hindi niya nakakaligtaan. Uupo siya sa tabi ng mesa ni Nanay Elena. Dahan-dahang ilalabas ang mga basang barya at lukot na papel mula sa kanyang bulsa. At maingat na bibilangin ang mga ito. Ang bawat barya ay may kalakip na patak ng pawis. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang unti-unting paglaki ng kanyang ipon para sa huling matrikula, isang matamis na ngiti ang sumisilay sa kanyang pagod na mukha. Ito ang gintong sandali na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa loob ng universidad, kilala si Aliana bilang isang tahimik,
ngunit pinakamatalinong estudyante sa Departamento ng Medisina. Madalas siyang matagpuan sa pinakamadilim na sulok ng silid-aklatan. Nakatitig sa makakapal na libro ng neuroanatomy sa ilalim ng mahinang liwanag ng desk lamp. Doon siya unang napansin ni Dr. Rafael Manalo, isang kilalang neurosurgeon mula sa Maynila na nagtuturo bilang visiting professor. Sa isang clinical laboratory session, nabilib si Rafael sa katumpakan ng mga kamay ni Aliana habang nagsasagawa ng suturing teknik. Ang kanyang mga galaw ay kalmado, tumpak, at walang pag-aalinlangan. May potensyal ka upang maging isa sa pinakamagagaling na surgeon sa bansa. Aliana, ngunit bakit neurosurgery ang pinili mo, isang napakahirap na larangan para sa isang nagsisimula? Ang tanong ni Rafael isang hapon habang pinagmamasdan ang kanyang gawa. Tumingin si Aliana kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay walang takot. Nais ko pong hawakan ang pinakasensitibong bahagi ng buhay ng tao. Doktor, Manalo, ang utak. Dahil doon nakatira ang lahat ng alaala, ang lahat ng sakit, at ang lakas upang magsimulang muli. Dahil sa kanyang talino, nakatanggap si Aliana ng isang liham mula sa opisina ng registrar. Sinabi sa kanya na ang kalahati ng kanyang matrikula para sa mga susunod na taon ay babayaran ng isang hindi kilalang foundation na nakabase sa Maynila, ang Roberto Villarreal Educational Fund. Nagtaka si Aliana. Ang pangalang Roberto Villarreal ay ang yumaong ama ni Lando. Paano nito nalaman ang kanyang kalagayan? Ngunit dahil sa tindi ng kanyang schedule, pinili muna niyang isantabi ang misteryong ito at mag-focus sa kanyang pag-aaral. Habang unti-unting umaakyat si Aliana patungo sa kanyang pangarap, ang buhay naman ni Lando sa Maynila ay tila nakakulong sa isang walang katapusang dilim ng pagsisisi. Sa loob ng kanyang silid sa mansyon sa Quezon City, gabi-gabi siyang nakaupo sa kanyang desk. Nagsusulat ng mga liham para kay Aliana. Humihingi ng tawad, nagtatanong kung nasaan siya, at nagmamakaawa na bigyan siya ng kahit isang pagkakataon na magpaliwanag. Ilalagay niya ang liham sa isang sobre, isusulat ang pangalan ni Aliana, at iiwan ito sa mailbox. Ngunit tuwing umaga, bago pa man dumating ang kartero, mabilis na kinukuha ni Doña Celestina ang mga liham na ito. Sa likod bahay, sa tapat ng lumang incinerator, nakatayo ang matandang babae habang pinagmamasdan ng apoy na dahan-dahang lumalamon sa papel na may sulat kamay ng kanyang anak. Ang bawat pangako ng pag-ibig at pagsisisi ni Lando ay nagiging abo at usok na lamang na tinatangay ng hangin. Pinapanatili ang pader ng kasinungalingan na naghihiwalay sa dalawa. Lumipas ang 10 taon ng tahimik na pakikipaglaban. Sa loob ng malaking auditorium ng universidad, ang hangin ay puno ng ingay ng palakpakan at musika ng pagtatapos. Nakatayo si Aliana sa gitna ng entablado, suot ang kanyang itim na toga na may gintong medalya sa kanyang leeg. Siya ay nagtapos bilang magna cum laude, Doctor of Medicine, mula sa hanay ng mga manunood. Nakita niya si Nanay Elena na umiiyak habang hawak ang isang panyo, suot ang pinakamaganda nitong duster na binili pa nila sa bayan. Sa tabi nito ay si Dr. Rafael Manalo, na nakangiti ng may matinding pagmamalaki habang sumasaludo sa kanyang pinakamagaling na estudyante. Wala na ang mahina at takot na Aliana na itinapon 10 taon na ang nakalilipas. Ang nakatayo ngayon sa entablado ay si Dr. Aliana Fajardo, isang babaeng may hawak ng sarili niyang kapalaran. Pagkatapos ng seremonya, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa klinika, inabot ni Rafael kay Aliana ang isang puting sobre. Ito ay isang formal na alok ng trabaho bilang Chief of Neurosurgery sa Metropolitan Hospital sa Maynila, ang pinakamalaki at pinakasikat na ospital sa lungsod. Ito na ang pagkakataon mo upang ipakita sa kanila kung sino ka talaga, Aliana. Ngunit handa ka na bang bumalik sa lugar na nagbigay sa iyo ng pinakamatinding sugat, ang tanong ni Rafael habang nakatingin sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Aliana ang kanyang stethoscope mula sa mesa. Ang malamig na bakal nito ay sumalat sa kanyang palad, nagpapadala ng isang pamilyar na lamig na tila ba nagpapatahimik sa anumang natitirang takot sa kanyang puso. Handa na ako, Rafael.
Ang malamig ngunit determinadong sagot ni Alyana habang isinusuot ang stethoscope sa kanyang leeg. Hindi na ako ang Alyana na madaling itulak at apihin. Babalik ako, hindi para magtago, kundi para harapin ang aking nakaraan. Ang Metropolitan Hospital sa Maynila ay kilala bilang tahanan ng pinakamagagaling na doktor sa bansa. Isang lugar kung saan ang bawat pasilyo ay nababalot ng amoy ng antiseptic at ng pormal na katahimikan. Sa gitna ng abalang umaga, naglalakad si Doktor Alyana Fajardo patungo sa kanyang opisina. Suot ang kanyang malinis at plansadong puting Amerikana ng doktor. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang bawat hakbang ay nagpapakita ng awtoridad at dignidad. Ang mga nurse at nakababatang doktor na kanyang nadadaanan ay magalang na yumuyuko at bumabati. Siya ang pinakabagong Chief of Neurosurgery, isang posisyon na nakuha niya dahil sa kanyang walang kapantay na husay at dedikasyon sa trabaho. Wala na ang bakas ng takot o kahinaan sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ngayon ay malamig, matatag, at tila ba walang sino mang makakapagpayuko sa kanya. Kasama niya si Dr. Rafael Manalo habang sinusuri ang mga chart ng mga pasyente. Napakahusay ng ginawa mong operasyon kahapon, Alyana. Ang buong board ay humahanga sa iyo. Ang nakangiting puna ni Rafael habang naglalakad sila sa pasilyo. Salamat, Rafael. Ngunit ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Ang pormal na sagot ni Alyana na walang kahit munting bakas ng pagmamayabang. Biglang nagbago ang atmosfera sa loob ng ospital nang umilaw ang pulang babala sa tapat ng emergency room. Isang emergency call ang natanggap mula sa Tagaytay na Sugbu Highway. Isang mamahaling sports car ang nawala ng preno sa maburol na kalsada, bumangga sa pader, at nahulog sa isang malalim na bangin. Ang pasyente ay isang napakahalagang tao na may matinding pinsala sa utak, isang epidural hematoma na nangangailangan ng agarang operasyon upang mabawasan ang presyon sa loob ng bungo. Naghahanda na ang buong trauma team nang bumukas ang malalaking pinto ng emergency room. Pumasok ang mga paramedic na nagmamadaling itinutulak ang gurney kung saan nakahiga ang pasyente. Ang lalaki ay duguan. Ang kanyang mukha ay halos hindi makilala dahil sa kapal ng dugo, putik, at mga piraso ng basag na salamin mula sa windshield ng kanyang sasakyan. Mabilis na lumapit si Alyana, isinuot ang kanyang sterile gloves, at kumuha ng isang basang gauze. Dahan-dahan niyang pinunasan ang makapal na dugo sa noo at sa pisngi ng pasyente upang masuri ang mga sugat nito. Ngunit sa sandaling mapunasan niya ang mukha ng lalaki, tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Alyana. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang kanyang hawak na gauze ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang lalaking nakahiga sa kanyang harap, na nag-aagaw buhay at naliligo sa sarili nitong dugo, ay walang iba kundi si Leandro Villarreal, ang kanyang asawa. Ang lalaking nangako na mamahalin siya habang buhay, ngunit madaling naniwala sa mga kasinungalingan at nagtapon sa kanya sa putik 10 taon na ang nakalilipas. Sa isang saglit, ang pasilyo ng ospital ay nawalan ng tunog. Ang tanging naririnig ni Alyana sa kanyang isipan ay ang iyak ng kanyang nawalang anak, ang malupit na tawa ni Doña Celestina, at ang pirma ni Lando sa papel ng kanilang paghihiwalay. Ang galit, ang sakit, at ang matinding pagnanais na tumalikod ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Bakit sa dinami-dami ng doktor sa Maynila? Ako pa ang kailangang magsalba sa buhay mo, ang tanong ni Alyana sa kanyang sarili, habang nakatitig sa walang malay na mukha ni Lando. Doktor? Fajardo, may problema ba? Ang nag-aalalang tanong ng isang nurse nang mapansin ang kanyang pananahimik. Lumapit si Dr. Rafael Manalo sa kanyang tabi. Tumingin siya sa pasyente at nang makilala nito kung sino ang nakahiga, mabilis niyang hinawakan ang siko ni Alyana at dinala ito sa isang gilid. Alyana, makinig ka sa akin. Ang mahinang bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam ko kung sino siya, alam ko ang ginawa niya sa'yo, ngunit tandaan mo kung sino ka ngayon. Ikaw ay isang doktor. Sumumpa ka na ililigtas mo ang bawat buhay na lalapit sa'yo. Nang walang kinikilingan,
ang iyong dignidad at ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa kung paano mo haharapin ang sandaling ito. Huminga ng malalim si Alyana. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang maliit na asul na bonet na nakatago sa ilalim ng kanyang unan sa Batangas. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ang emosyon ay tuluyan nang nawala. Pinalitan ito ng isang malamig at matigas na profesionalismo. Bago sila pumasok sa silid operasyon, lumapit ang isang paramedic kay Rafael upang iabot ang ulat ng pulisya. Doc, ayon sa investigasyon ng mga awtoridad sa Tagaytay, hindi po simpleng aksidente ang nangyari. Ang mga linya ng preno ng sasakyan ay malinis na pinutol ng isang matalim na bagay. May nagtangka pong pumatay sa kanya. Hindi na narinig ni Alyana ang huling bahagi ng ulat dahil pumasok na siya sa scrubbing room. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng umaagos na tubig. Isinuot ang kanyang surgical gown at pumasok sa loob ng malamig na operating room. Inabot ng nurse ang scalpel kay Alyana. Sa isang mabilis na sandali, bago dumikit ang talim ng kutsilyo sa balat ni Lando, bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri. Ngunit mabilis niya itong pinigilan, hinigpitan ang hawak at ibinalik ang lamig ng kanyang isipan. Ngunit bago pa man niya masimulan ang unang paghiwa, ang mabilis at maayos na tunog ng monitor ng puso ni Lando ay biglang nagbago. Ang ritmo nito ay naging magulo, mabilis, at hindi nagtatagal ay naging isang mahaba, tuwid, at nakatutulig na huni ng flatline. Cardiac arrest, doc. Nawawalan na siya ng tibok ng puso. Ang natatarantang sigaw ng anesthesiologist. Nakatitig si Alyana sa monitor. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay namamatay na sa kanyang mismong tapat. Bago pa man niya masimulan ang pagliligtas dito. Ihanda ang defibrillator, charged to 200 joules. Clear ang malamig, ngunit matatag na utos ni Alyana sa gitna ng nagkakagulong mga nurse sa loob ng silid operasyon. Ipinatong niya ang mga paddle sa dibdib ni Lando. Sa pagdaloy ng kuryente, ang katawan ni Lando ay bahagyang umarko mula sa kama. Ngunit ang mahaba at tuwid na huni ng flatline sa monitor ay hindi nagbago. Ulitin natin, charge to 300, clear muling utos ni Alyana, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo sa ilalim ng surgical cap. Sa ikalawang pagkakataon, muling bumanat ang katawan ni Lando. Lumipas ang 5 segundo ng nakatutulig na katahimikan. Bago biglang narinig ang muling pagtibok ng monitor, mabagal sa simula. Ngunit unti-unti itong naging maayos at regular. Bumalik ang kanyang buhay. May tibok na po, Doc, ang nakahihangang ulat ng nurse. Hindi nag-aksaya ng panahon si Alyana. Magsimula na tayo sa craniotomy. Scalpel, ang utos niya. Sa sumunod na 4 na oras, ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may pambihirang bilis at katumpakan. Binuksan niya ang bungo, maingat na nilinis ang namumuong dugo na umiipit sa utak ni Lando at tinahi ang mga napunit na ugat. Sa bawat galaw ng kanyang mga daliri, pinatunayan niya kung bakit siya ang pinakamagaling sa kanyang larangan. Walang personal na galit, walang nakaraan sa loob ng silid na iyon. Siya ay isang doktor na nakikipaglaban sa kamatayan. Matapos ang matagumpay na operasyon, dahan-dahang lumabas si Alyana mula sa silid operasyon. Sa labas, sa tapat ng naghihintay na silid, nakaupo sina Doña Celestina at Mirena. Ang matandang babae ay umiiyak habang inaayos ang kanyang mamahaling lace na panyo. Samantalang si Mirena ay balisa na naglalakad pabalik-balik. Nang makita nila ang paglabas ng surgeon na may suot na surgical gown, mask, at cap, mabilis silang lumapit. Doktor, kumusta ang anak ko? Nabuhay ba siya? Sabihin mo sa akin ang nagmamakaawang tanong ni Doña Celestina. Habang hinahawakan ang manggas ng surgical gown ni Alyana, hindi agad sumagot si Alyana. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Tinanggal ang tali ng kanyang surgical mask at hinayaang malaglag ito sa kanyang leeg. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang surgical cap. Hinahayaang malaglag ang kanyang mahabang buhok sa kanyang mga balikat. Ang mukha ni Doña Celestina ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nabuksan, ngunit walang tunog na lumabas. Sa tabi niya, napapaatras si Mirena habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot at gulat.
Aaliana, ang nauutal na bulong ni Doña Celestina. Tila ba nakakita ng isang multo mula sa nakaraan? Tinitigan sila ni Aliana nang may matinding katahimikan bago dahan-dahang nagsalita. Ligtas na ang iyong anak, Doña Celestina. Matagumpay ang operasyon. Inilipat na siya sa recovery room. Paano? Paanong naging doktor ka isang hampaslupa na tulad mo? Ang hindi makapaniwalang bulong ni Mirena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at inggit. Ang tinapon ninyong hampaslupa 10 taon na ang nakalilipas ang siya mismong nagligtas sa buhay ng tagapagmana ng pamilya ninyo ngayong gabi. Ang malamig na sagot ni Aliana. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok si Aliana sa recovery room upang suriin ang kalagayan ni Lando. Ang anesthesia ay dahan-dahan nang nawawala ng talab. Ang mga mata ni Lando ay bahagyang kumurap. Lumabo ang paningin sa simula, bago unti-unting nakita ang puting silweta ng isang doktor sa kanyang tapat. Nang luminaw ang kanyang paningin at makilala ang mukha ni Aliana, ang mga luha ay mabilis na umagos mula sa gilid ng kanyang mga mata. Pilit niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ikaw nga ba yan? Buhay ba ako? O nananaginip lang ang nanghihinang bulong ni Lando? Ang kanyang boses ay basag dahil sa nakakabit na tubo ng oxygen kanina. Subalit, bago pa man madikit ang mga daliri ni Lando sa kanyang balat, dahan-dahang humakbang paatras si Aliana. Ipinasok niya ang kanyang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang puting Amerikana. Iniiwan ang kamay ni Lando na nakabitin sa malamig na hangin. Ang distansyang iyon ay mas masakit pa para kay Lando kaysa sa anumang sugat mula sa kanyang aksidente. Ako ang iyong attending neurosurgeon, Mr. Villarreal. Mangyaring huwag ka muna magsalita o gumalaw upang hindi maapektuhan ang iyong mga tahi. Ang walang emosyong pahayag ni Aliana. Aliana, patawad. Patawad sa lahat. Hinahanap kita. Ang umiiyak na pakiusap ni Lando. Ngunit bago pa siya makatapos, biglang bumukas ang pinto at pumasok sina Mirena at Doña Celestina. Lando o aking Diyos. Lando ang paraan. Ang patakbong lumapit na si Mirena, pilit na humaharang sa pagitan ni Lando at Aliana. Lumingon siya kay Aliana na may matatalim na mata. Ikaw walang hiya ka. Bakit ka nandito sa silid ng asawa ko? Lumabas ka. Hindi namin kailangan ng isang tulad mo rito. Sumunod si Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Kakausapin ko ang hospital director ngayon din tatanggalin kita sa ospital na ito. Walang karapatan ang isang tulad mong manatili sa tabi ng anak ko. Tiningnan sila ni Aliana, isa-isa, hindi niya pinataas ang kanyang boses. Ngunit ang kanyang bawat salita ay tila yelo na nagpalamig sa buong silid. Maari ninyong kausapin ang hospital director and Doña Celestina. Ngunit hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo. Ako ang nag-iisang sertipikadong neurosurgeon sa ospital na ito na may hawak ng kaso ni Lando. Isang maling desisyon o maling gamot mula sa ibang doktor. At ang inyong nag-iisang anak ay maaaring maparalisa habang buhay. Kayo ang walang kapangyarihan dito ngayon. Ang buhay ng anak ninyo ay nasa aking mga kamay. Tumalikod si Aliana at dahan-dahang lumabas ng silid. Iniwan silang dalawa na natigilan sa matinding kahihiyan at takot. Pagbalik niya sa kanyang pribadong opisina, nakalagay sa ibabaw ng kanyang lamesa ang isang lumang kayumangging sobre. May nakasulat doon na pangalan sa pamamagitan ng kupas na tinta Nurse Teresa. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, ang katahimikan ng gabi ay nababalot ng mahinang liwanag ng desk lamp. Hawak ni Aliana ang lumang kayumangging sobre na iniwan sa kanyang lamesa. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang mga daliri sa ilalim ng pandikit nito. Marahang hinila ang makapal na papel na nakatago sa loob nang walang anumang ingay ng pagmamadali. Nang ilabas niya ang mga dokumento, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ito ang orihinal na medical chart ng Metropolitan Hospital. Eksaktong 10 taon na ang nakalilipas ang gabi kung kailan nawala ang kanyang anak sa ilalim ng hanay na nagsasaad ng dahilan ng pagkalaglag ng sanggol. Malinaw na nakasulat sa orihinal na tinta ng Dr. Abruptio Placentae dahil sa matinding trauma sa puson. Dulot ng pagkahulog mula sa mataas na lugar. Hindi tugma sa pinsalang gawa sa sarili,
Sa ibaba ng ulat, may isang sulat kamay na tala sa gilid mula sa dating Chief of Records, hiniling na baguhin ang dahilan ng pagkaospital sa pinsalang gawa sa sarili dahil sa hindi matatag na pag-iisip, sa utos at ilalim ng impluensya ni Doña Celestina Villarreal. Niyakap ni Aliana ang dokumento sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding luha ng pighati at galit. Ang kanyang anak ay hindi lamang naging biktima ng kanilang kalupitan, kundi ginamit pa nila ang kamatayan nito upang sirain ang kanyang dangal at ilayo siya kay Lando. Ang katotohanan ay narito na sa kanyang mga kamay, nakasulat sa papel na hindi kailanman magsisinungaling. Habang nangyayari ito, sa loob ng VIP recovery room, gising na si Lando ngunit mahina pa rin ang katawan. Pumasok si Dr. Rafael Manalo upang suriin ang kanyang mga vital sign. Hinawakan ni Lando ang manggas ng kot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Dr. Manalo, pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang pakiusap ni Lando, ang kanyang boses ay nanginginig. Saan nagpunta si Aliana? Paano siya nabuhay sa loob ng 10 taon? Sinabi sa akin ni Mommy na ayaw na niya akong makita, na sinira niya ang sarili niyang buhay. Tiningnan siya ni Rafael ng may malamig na pag-uusisa at propesyonal na distansya. Mr. Villarreal, bilang iyong doktor, ang tanging masasabi ko sa iyo ay ito ang katawan ng isang ina ay hindi nagsisinungaling sa sakit. Ang mga tao lamang sa paligid niya ang may kakayahang gumawa niyon. Kung nais mong malaman ang katotohanan, hanapin mo ito sa mga taong pinagkatiwalaan mo noon. Pagkatapos ng kanyang pagsusuri, lumabas na si Rafael. Naglakad naman si Aliana sa pasilyo ng VIP ward upang bumalik sa kanyang opisina. Ngunit bago siya makarating doon, hinaharang siya ni Mirena sa isang madilim na sulok ng pasilyo. Aliana, huwag mong isipin na dahil naging doktor ka ay may kapangyarihan ka na sa amin. Ang mapang-aping bulong ni Mirena, habang nakataas ang kanyang kilay. Isang hamak na babae ka pa rin mula sa probinsya. Si Lando ay akin at ang kasunduan ng aming mga pamilya ay hindi mo kailanman masisira. Mula sa kanyang mamahaling bag, naglabas si Mirena ng isang reseta ng gamot. Ibahagi mo ito sa chart ni Lando. Ito ang gamot na inireseta ng aming personal na doktor para sa kanyang sakit. Ang utos nito, tiningnan ni Aliana ang reseta, pagkatapos ay tumitig siya sa mga mata ni Mirena. Sa isang mabagal, formal, at determinadong galaw, hinawakan ni Aliana ang papel at dahan-dahan itong pinunit sa 2 bahagi. Bago ito ihulog sa malapit na basurahan, ang marahang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila basagot sa kayabangan ni Mirena. Ang gamot na ito ay bawal para sa isang pasyente na katatapos lamang operahan sa utak. Mirena, ang klinika ng iyong pamilya ay kasing walang halaga ng iyong mga banta. Ang malamig na sagot ni Aliana, bago pa man makasigaw si Mirena sa galit. Kumuha si Aliana ng isang kopya ng orihinal na dokumentong medikal mula sa kanyang bulsa at mabilis na isiniksik ito sa loob ng nakabukas na designer bag ni Mirena. Basahin mo iyan bago ka matulog ngayong gabi. Baka makatulong iyan upang ihanda mo ang iyong sarili sa darating na paghuhukom. Ang huling bulong ni Aliana bago dahan-dahang naglakad palayo. Iniwan si Mirena na nakatayo doon habang nanginginig ang buong katawan matapos mabasa ang unang linya ng dokumento. Samantala, sa loob ng silid ni Lando, isang hindi kilalang nurse ang pumasok upang magpalit ng kanyang dextrose. Bago ito lumabas, tahimik nitong inilapag ang isang nakatuping papel sa ibabaw ng kanyang bedside table, katabi ng kanyang baso ng tubig. Nang mapansin ni Lando ang papel, pilit niyang iniunat ang kanyang nanginginig na kamay upang kunin ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang tupi ng papel sa ilalim ng mahinang liwanag ng silid. Nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat sa orihinal na ulat ng ospital, ang tungkol sa matinding trauma mula sa pagkahulog, at ang manipulasyon ng kanyang ina na si Doña Celestina, ang kanyang mundo, ay tila tuluyang gumuho. Ang bawat kasinungalingan na pinaniwalaan niya sa loob ng 10 taon ay naglaho na tila bula. Mommy, bakit ang umiiyak na bulong ni Lando? Ang kanyang puso ay napuno ng matinding pagsisisi at galit.
Pilit niyang ibinaba ang kanyang mga paa mula sa kama. Hindi pinapansin ang kirot sa kanyang bungo. Gusto niyang tumayo, gusto niyang hanapin si Alyana. Ngunit sa sobrang panghihina ng kanyang katawan, siya ay napaupo muli sa gilid ng kama habang umiiyak. Nanay Elena. Kailangang pumunta kay Nanay Elena sa Batangas. Ang nanginginig na bulong ni Lando sa dilim, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa dokumentong naglalaman ng katotohanan ng kanyang buhay. Ang biyahe pabalik sa Batangas ay binalot ng matinding pagmamadali sa isip ni Alyana. Habang tinatahak ng sasakyan ang kalsada patungo sa baybayin, ang bawat larawan ng nakaraan ay tila nagtatagpo sa kanyang alaala. Nang makarating siya sa maliit na kubo ni Nanay Elena, mabilis siyang pumasok sa loob. Ang kanyang hininga ay gulanit sa pagod at emosyon. Nanay, kailangan ko pong malaman ang totoo. Ang pakiusap ni Alyana habang hinahawakan ang mga kamay ng kanyang tiyahin. Bakit may baul po kayo na may pangalan ng ama ni Lando sa sulok ng inyong kubo? Ano po ang lihim na itinatago ninyo sa akin? Tiningnan siya ni Nanay Elena nang may matinding lungkot sa mga mata. Bago dahan-dahang tumango, lumapit ang matanda sa sulok ng silid. Inalis ang mga lumang banig na nakatakip sa baul at kinuha ang isang lumang susi mula sa kanyang bulsa. Sa pamamagitan ng marahang pag-ikot, narinig ang tuyong langit-ngit ng lumang tansong kandado na dahan-dahang bumukas, kasunod ng mabigat na pag-angat ng takip ng kahoy. Mula sa ilalim ng baul, sa tabi ng mga lumang dokumento ng lupa at mga larawan, inilabas ni Nanay Elena ang isang makapal at selyadong sobre. Ipinagkatiwala ito sa akin ni Don Roberto Villarreal bago siya pumanaw sa ospital 10 taon na ang nakalilipas. Ako ang naging nurse niya sa probinsya bago siya lumipat sa Maynila. Alam niyang ako lamang ang tanging tao na mapagkakatiwalaan niya sa labas ng sakim na pamilya ng kanyang asawa. Ang paliwanag ni Nanay Elena habang iniabot ang sobre kay Alyana. Dahan-dahang binuksan ni Alyana ang sobre. Ang papel sa loob ay dilaw na dahil sa kalumaan, ngunit ang sulat kamay ng ama ni Lando ay nananatiling malinaw at pormal. Minamahal kong Alyana, ang panimula ng liham. Kung binabasa mo ito, maaaring wala na ako sa mundong ito upang protektahan ka. Humihingi ako ng kapatawaran sa iyo at sa aking magiging apo sa kawalan ko ng lakas na pigilan ang aking asawang si Celestina. Habang binabasa ni Alyana ang sumunod na mga talata, ang katotohanan ng kanyang buhay ay unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Ibinunyag ng ama ni Lando na ayon sa orihinal na kasunduan ng pamilya Villarreal, ang lahat ng shares ng kanilang ospital at ang malaking bahagi ng yaman ng pamilya ay direktang ipamamana sa unang anak ni Lando kay Alyana. Ito ay isang paraan upang matiyak na ang yaman ay mapupunta sa isang marangal na tagapagmana. Ngunit natuklasan ni na Celestina at ng pamilya Salcedo ang tungkol sa kasunduang ito. Kung mananatiling buntis si Alyana at isisilang ang bata, mawawalan ng kapangyarihan si Celestina sa yaman ng pamilya at hindi magagamit ang pera upang bayaran ang dambuhalang utang ng pamilya Salcedo sa Cebu. Kaya naman, binuo ni na Celestina at Mirena ang plano upang ilayo si Alyana, sirain ang kanyang pagkatao, at higit sa lahat, siguraduhing hindi maisisilang ang bata upang makuha nila ang kontrol sa buong yaman. Nanginig ang buong katawan ni Alyana sa matinding galit at sakit. Ang kanyang anak ay pinatay hindi dahil sa isang aksidente, kundi dahil sa kasakiman ng 2 babaeng nagnais lamang ng kapangyarihan at salapi. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at panginginig, mahigpit na hinawakan ni Nanay Elena ang kanyang 2 kamay. Ang init ng mga palad ng matanda ay tila ba nag-aalok ng walang katapusang lakas. Nandito ako, Alyana. Ang aking mga kamay na nag-alaga sa iyo mula sa pagkabata ay hindi ka kailanman iiwan. Hayaan mong ako ang maging sandigan mo sa laban na ito. Ang umiiyak na bulong ng kanyang tiyahin. Ito ang gintong sandali na nagbigay kay Alyana ng lakas upang pigilan ang kanyang mga luha at palitan ito ng isang matigas na determinasyon. Narinig ang marahang tunog ng mga hakbang sa hagdanang kawayan ng kubo. Pumasok si Dr. Rafael Manalo na naglakbay din mula sa Maynila upang sundan si Alyana.
Nakita niya ang liham at ang nanginginig na mukha ng dalaga. Alyana, mayroon na tayong sapat na katibayan. Ang seryosong pahayag ni Rafael habang lumalapit sa kanya. Ang medical record mula kay Nurse Teresa at ang liham na ito mula sa ama ni Lando ay sapat na upang dalhin natin ang kasong ito sa korte at sa medical board. Maaari nating pabagsakin sina Celestina at Mirena. Dahan-dahang tumayo si Alyana at naglakad patungo sa pampang ng dagat. Ang hangin ng hapon ay malakas na umiihip. Pinapasadahan ang kanyang buhok, habang ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa kanyang mga paa. Humarap siya kay Rafael. Ang kanyang mukha ay tila ba nililok mula sa matigas na bato ng katarungan. Hindi na ito tungkol sa akin, Rafael. Hindi na ito tungkol sa nasira kong buhay o sa 10 taon ng aking paghihirap. Ito ay tungkol sa katarungan para sa anak ko na hindi man lang nakita ang liwanag ng araw. Handa akong gawin ang lahat, kahit gaano pa kadumi ang kanilang laro. Ayon sa huling bahagi ng liham ng ama ni Lando, may binanggit siyang isang gintong susi na nakatago sa loob ng lumang grandfather clock sa silid-aklatan ng mansyon ng mga Villarreal. Ang susing iyon ang magbubukas sa isang lihim na deposit box sa bangko kung saan nakatago ang orihinal. Hindi na bagong testamento na magpapatunay sa karapatan ng anak ni Alyana at sa kasamaan ni Celestina. Ang mansyon ng mga Villarreal ay nananatiling tahimik at malamig. Isang luntiang kulungan na gawa sa semento at ginto. Pagkarating ni Lando mula sa ospital, kahit na may benda pa ang kanyang ulo at may kirot sa bawat hakbang, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Nilpasan niya ang mga pagbati ng mga katulong at diretsong umakyat sa silid ng kanyang ina. Nagsimula siyang maghanap sa mga lasi, sa ilalim ng mga mamahaling kahon ng alahas, at sa likod ng mga nakasabit na painting. Habang naghahanap, wala siyang nakitang mga sulat, ngunit natagpuan niya ang mga lumang resibo ng transaksyon ng bangko, mga regular na ipinapadalang pera sa doktor, na nag-asikaso kay Alyana 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang bayad sa katahimikan. Dahil sa matinding hinala, mabilis na bumaba si Lando patungo sa likod bahay, malapit sa lumang sementadong incinerator sa sulok ng hardin. Ang lupa ay basa pa dahil sa nagdaang ulan. Lumuhod si Lando sa tapat ng madilim na lagayan ng abo. Pinaliwala ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling pantalon. Sa ilalim ng mga sunog na kahoy, nakita niya ang isang sulok ng kulay rosas na sobre ang tanging uri ng sobre na ginamit niya 10 taon na ang nakalilipas upang sulatan si Alyana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang hinahatak ang bahagyang nasunog na papel mula sa abo. Doon, sa gitna ng maitim na uling, nabasa niya ang sarili niyang sulat kamay. Mahal kong Alyana, nasaan ka man, pakiusap bumalik ka na sa akin. Umiyak si Lando nang walang tunog habang yakap ang maruming papel sa kanyang dibdib. Lumuhod siya sa basang lupa. Ang kanyang mukha ay nadungisan ng uling habang pilit na pinagsasama-sama ang mga piraso ng nasunog na papel na naglalaman ng kanyang kaluluwa at pagmamahal na hinding-hindi nakarating sa kanyang asawa. Ito ang gintong sandali ng kanyang pagkaunawa, ang kanyang ina, ang mismong pumatay sa kanyang huling pag-asa. Lando, ano ang ginagawa mo riyan sa dumi? Isasakit mo ang iyong katawan. Ang galit at nag-aalalang sigaw ni Doña Celestina habang nagmamadaling lumalapit mula sa veranda. Tumayo si Lando, hinarap ang kanyang ina habang hawak ang mga nasunog na liham. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagkasuklam. Bakit ninyo ginawa ito? Mami, ang nanginginig na tanong ni Lando. Ang kanyang boses ay tila kulog sa tahimik na hardin. I wrote to her. Araw-araw akong sumulat sa kanya. Ngunit sinunog ninyo ang lahat. Sinabi ninyo sa akin na umalis siya dahil sa pera. Sinabi ninyo na pinatay niya ang sarili naming anak. Itinuwid ni Doña Celestina ang kanyang likod. Walang kahit munting bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Ginaslight niya si Lando gamit ang kanyang pamilyar na malamig na tinig. O sinunog ko ang mga sulat na yon at kung bibigyan ako ng pagkakataon, susunugin ko muli ang mga iyon. Ang pasigaw na sagot ni Celestina. Ginawa ko iyon para sa iyo, Lando, upang iligtas ka sa isang mahirap na babae
na walang ibang alam kundi hilahin ka pababa. She was nothing. Isang hamak na tagabenta ng kakanin sa Batangas. Pinalitan ko siya ng isang babaeng nababagay sa pamilya natin upang mapanatili ang dangal ng ating ospital. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin. Biglang pumasok si Mirena sa hardin, nagmamadaling lumapit upang pigilan ang kaguluhan. Lando, honey, please calm down. Ang iyong ulo ay may tahi pa. Ginawa lang ng iyong ina ang lahat upang protektahan ang ating nalalapit na merger. Merger ang mapait na tawa ni Lando habang itinutulak palayo ang kamay ni Mirena na nagtatangkang humawak sa kanya. Ang tanging gusto mo ay ang yaman ng aking pamilya upang bayaran ang milyon-milyong utang ng pamilya mo sa Cebu. At huwag mo akong tawaging honey. Alam ko na ang katotohanan tungkol sa peking pagbubuntis mo noon upang pilitin akong iwan si Aliana at pakasalan ka kayo. Kayo ang pumatay sa anak ko. Napaatras si Mirena. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay dahil sa takot. Tumingin si Lando sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Nawalan ako ng asawa at anak dahil sa pagiging bulag ko sa inyo, Mommy. Nanirahan ako sa inyong mga kasinungalingan sa loob ng 10 taon. Ngunit simula sa araw na ito, hindi na ninyo ako anak. I am leaving this house and I am leaving your legacy. Tumalikod si Lando at naglakad palayo. Binaliwala ang mga pasigaw na tawag ni Celestina na umaalingaw-ngaw sa hardin. Lando, bumalik ka rito. Huwag mo akong talikuran. Pumasok si Lando sa kanyang sasakyan. Sa pamamagitan ng mabilis na pag-ikot ng susi, narinig ang malakas na pag-andar ng makina na humati sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng sasakyan ni Lando na mabilis na humaharurot palayo sa mansyon ay unti-unting nawala sa ilalim ng madilim na ulan. Nag-iiwan ng isang walang katapusang gabi para sa mga taong nag-aakalang maaari nilang paglaruan ang buhay ng iba. Ang Grand Ballroom ng Metropolitan Hotel ay nagliliwanag sa ilalim ng dambuhalang mga kristal na chandelier. Ang hangin ay puno ng bango ng mga mamahaling pabango, ang marahang kalantog ng mga basong kristal, at ang bulong ng pinakamataas na lipunan ng Maynila. Narito ang lahat ng mga miyembro ng medical board, mga kilalang negosyante, at ang pamilya Villarreal at Salcedo. Sa gitna ng VIP table, nakaupo si Doña Celestina na may suot na mamahaling pulang terno. Nakangiti ng may kayabangan habang binabati ng mga panauhin. Sa kanyang tabi ay si Mirena na mukhang isang reyna sa kanyang puting sutlang gown at mga brilyante sa leeg. Umakyat si Mirena sa entablado upang magbigay ng talumpati. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ang panimula niya gamit ang kanyang pinakaeleganting boses sa tapat ng mikropono. Ngayong gabi, bukod sa pagdiriwang ng anibersaryo, nais ko ring i-anunsyo ang formal na sapsap o merger ng Salcedo Medical Group at Villarreal Hospital Network. Ito ay sasabayan ng aking nalalapit na kasal sa tagapagmana ng pamilya Villarreal na si Leandro. Ang buong silid ay napuno ng mahinang palakpakan. Ngunit bago pa man makababa si Mirena, umakyat ang Master of Ceremonies upang magsalita muli. At ngayon, upang magbigay ng kanyang mensahe bilang panauhing pandangal at ang bagong Chief of Neurosurgery na nagligtas sa buhay ni Mr. Leandro Villarreal, salubungin natin si Dr. Aliana Fajardo. Patvertuta, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Pumasok si Aliana na may suot na napakasimpleng emerald green na gown. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng may karangalan, at ang kanyang bawat hakbang ay tila ba nagdadala ng liwanag ng katarungan. Habang naglalakad siya patungo sa entablado, dumaan siya sa tapat ng lamesa ni na Doña Celestina at Mirena. Ito ang gintong sandali na nagpatahimik sa dalawang babae. Nilagpasan sila ni Aliana nang hindi man lang tinatapon ang kahit munting tingin sa kanilang direksyon. Tila ba sila ay mga walang halagang hangin na dumaan sa kanyang buhay. Umakyat si Aliana sa entablado, hinawakan ang mikropono, at tumingin sa malawak na madla. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Aliana, ang kanyang boses ay malinaw, pormal, at walang kaba. Sa gabi ng selebrasyon ng kalusugan at buhay, nais ko kayong ihatid sa isang katotohanan na matagal nang itinago sa ilalim ng pangalang Villarreal. Dahil ang medisina ay hindi dapat gamitin
upang pagtakpan ang kasakiman. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Sa malaking LED screen sa likod ni Alyana, sa halip ng mga medikal na slide ng ospital, biglang lumitaw ang isang dambuhalang imahe. Ito ang orihinal na medical record ni Alyana 10 taon na ang nakalilipas, katabi ng binagong record na may pirma ni Doña Celestina. Kasunod nito, narinig sa buong sound system ng ballroom ang isang malinaw na audio recording ang pag-uusap ni na Celestina at Mirena tungkol sa kung paano nila itinulak si Alyana at binayaran ng doktor upang palabasing isang pagpapakamatay ang nangyari. Siguraduhin mong hindi mabubuhay ang batang iyan, Mirena. Kung hindi, mapupunta sa kanya ang lahat ng shares ng pamilya natin. Ang boses ni Doña Celestina na umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napakabigat, na mabilis na sinundan ng bulong-bulungan ng matinding gulat ng mga panauhin. Napahawak si Doña Celestina sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Sa entablado, ang hawak na baso ni Mirena ay nalaglag at lumikha ng marahang kalantog ng pagkabasag sa sahig. Ang mabigat na pagbagsak ng mikropono sa entablado ay lumikha ng isang mahabang ugong ng ingay bago tuluyang namatay ang tunog. Ang buhay ng aking anak ay kinuha ninyo dahil sa salapi. Ang huling pahayag ni Alyana habang nakatitig sa dalawang nanginginig na babae. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman mananatiling nakabaon. Bumaba si Alyana sa entablado ng may ganap na dignidad. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, hinarang siya ng dambuhalang grupo ng mga mamamahayag na may dalang mga kamera na walang katapusan ang pag-ilaw ng flash. Sa gitna ng kaguluhan, biglang pumasok si Lando mula sa labas. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at matinding pagsisisi. Sa harap ng lahat ng mga kamera at ng mga sikat na tao na lumalabas mula sa ballroom, dahan-dahang lumuhod si Lando sa basang semento sa tapat ni Alyana. Alyana, patawad. Patawad sa lahat. Ang umiiyak na pagsamo ni Lando habang nakatingala sa kanyang asawa. Tiningnan siya ni Alyana mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado ngunit may dalang matinding lamig. Ang walang katapusang pag-ilaw ng flash ng mga kamera ay tila ba naghuhukom sa kanila sa ilalim ng madilim na gabi ng Maynila. Matapos ang gabi ng matinding iskandalo, ang mansyon at ang pangalang Villarreal ay tuluyang gumuho sa ilalim ng kahihiyan. Ngunit ang pinakamabigat na parusa ay dumating nang mag-agaw buhay si Doña Celestina sa loob ng hotel lobby. Dahil sa matinding presyon at kahihiyan, dumanas siya ng isang malubhang hemorrhagic stroke, isang pagbaha ng dugo sa loob ng kanyang utak na naglagay sa kanya sa rurok ng kamatayan. Dinala siya sa emergency room ng Metropolitan Hospital. Ang mga doktor sa ER ay natatarantang tumingin sa mga scan. Kailangan natin si Dr. Fajardo, ang nag-aalalang pahayag ng resident doctor. Siya lamang ang nag-iisang neurosurgeon sa bansa na may kakayahang mag-opera sa ganitong kasensitibong bahagi ng utak nang hindi nagdudulot ng agarang brain death. Sa labas ng ER, nakaupo si Lando na nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Nang makita niya ang pagdating ni Alyana, mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa kanya. Muling lumuhod sa kanyang tapat sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Alyana, alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman sa'yo. Ang umiiyak na pakiusap ni Lando, habang hawak ang dulo ng kot ni Alyana. Alam kong sinira namin ang buhay mo, ngunit pakiusap, iligtas mo si Mami. Siya na lamang ang natitira sa akin. Kahit wag mo na akong patawarin habang buhay, pakiusap, wag mo siyang hayaang mamatay. Tinitigan siya ni Alyana. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit pormal. Tumayo ka, Lando, ang malumanay ngunit matatag na utos ni Alyana. Ako ay isang doktor. Nang sumumpa ako sa aking propesyon, nangako akong ililigtas ko ang bawat buhay na nangangailangan ng aking tulong. Nang walang kinikilingan, hindi ko pinipili ang aking mga pasyente batay sa aking galit. Pumasok si Alyana sa scrubbing room, hinugasan ang kanyang mga kamay, at isinuot ang kanyang surgical gown. Sa loob ng 5 mahabang oras sa ilalim ng malalakas na ilaw ng operating room.
Dahan-dahan niyang ginabayan ang microscope upang higupin ang namuong dugo sa utak ni Doña Celestina. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay puno ng katumpakan at lamig ng isip. Ang tanging maririnig sa buong silid ay ang regular at banayad na tunog ng monitor ng puso na nagpapatunay na buhay pa ang matanda. Naging matagumpay ang operasyon. Nailigtas ni Aliana ang buhay ng babaeng nagpahirap sa kanya. 10 taon na ang nakalilipas. Pagkalipas ng 2 araw sa loob ng intensive care unit, dahan-dahang imulat ni Doña Celestina ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay mahina, at ang kalahati ng kanyang mukha at kanang braso ay paralisado na dahil sa stroke. Nang tumingin siya sa kanyang tabi, nakita niya si Aliana na maingat na inaayos ang tubong nakakabit sa kanyang dextrose. Nagsimulang umagos ang mga luha mula sa nanginginig na mga mata ng matanda. Pilit niyang ibinuka ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang boses ay garalgal at hindi malinaw dahil sa paralisang dinala ng stroke. Anak, patawad, anak, ang nauutal na bulong ni Doña Celestina. Ito ang gintong sandali na nagpatahimik sa buong silid. Isang solong luha mula sa pisngi ng matanda ang dahan-dahang pumatak sa palad ni Aliana habang hawak nito ang dextrose tube. Ang mapagmataas at malupit na Doña Celestina ay tuluyang natalo, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng kabutihang loob at kapatawaran ng babaeng dati niyang itinapon sa putik. Hindi inalis ni Aliana ang kanyang kamay. Tumingin siya sa matanda ng may malalim na habag, ngunit may dignidad. Hindi ko po kayo pinatawad upang kalimutan ang ginawa ninyo sa anak ko, Doña Celestina. Ang malumanay na pahayag ni Aliana. Pinatawad ko kayo dahil ayaw ko nang mabuhay sa galit. Nais kong maging malaya mula sa inyo at maging malaya ang aking puso upang magsimulang muli. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Rafael Manalo kasama ang 2 opisyal ng pulisya. Lumapit si Rafael kay Aliana at kay Lando na kararating lamang. Aliana, Lando. Nahuli na si Mirena Salcedo sa Naya Terminal isa habang nagtatangkang sumakay ng eroplano patungong Singapore. Dala niya ang mga bag na naglalaman ng ninakaw na pondo ng ospital. Bukod sa kasong estafa at corporate theft, formal na rin siyang kinasuhan ng attempted murder matapos umamin ng mekaniko na binayaran niya ito upang putulin ang linya ng preno ng sasakyan mo. Lando. Narinig ang malayong tunog ng sirena ng patrol ng pulisya sa labas ng ospital. Dahan-dahang naglalakad palayo upang ihatid ang hustisya sa mga taong nag-akalang maaari silang tumakas sa kanilang mga kasalanan. Ang hustisya ng tao ay maaaring mabagal, ngunit kapag ito ay dumating, ito ay walang pinipiling kapangyarihan o yaman. Sa loob ng pambansang bilangguan, nakaupo si Mirena Salcedo sa isang malamig na sulok ng selda. Suot ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Wala na ang kanyang mga brilyante. Wala na ang kanyang mga mamahaling sutlang terno. Ang tanging natira sa kanya ay ang mahabang taon ng pagkakakulong dahil sa estafa at tangkang pagpatay kay Lando. Habang nagaganap ito, pormal na nilagdaan ni Lando ang mga kasunduan upang talikuran ang kanyang posisyon bilang tagapamahala ng pamilya Villarreal. Ipinagbili niya ang kanyang mga ari-arian upang punduhan ang isang bagong pundasyon, ang Angel Aliana Foundation, isang kanlungan para sa mga biktima ng Bao, Han Giajin, at mga ina na nakararanas ng matinding dusa dahil sa pagkawala ng anak. Ipinamigay ko na ang lahat, Mommy, ang malumanay na pahayag ni Lando kay Doña Celestina, na ngayon ay tahimik na nakaupo sa kanyang wheelchair sa gilid ng bintana. Ang yaman na ito ay nagdala lamang sa atin ng trahedya at kasamaan. Nais ko nang mamuhay ng may malinis na konsensya. Hindi sumagot si Celestina, ngunit dahan-dahan siyang tumango habang ang mga luha ay muling pumapatak mula sa kanyang paralisadong mukha. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran nang may kapayapaan. Nagpasya si Lando na lumipat sa Batangas, malayo sa ingay at dumi ng Maynila. Doon, naging isang simpleng volunteer siya sa komunidad ng mga magsasaka at mangingisda, tumutulong sa pagbubuhat ng mga produkto at pag-aayos ng mga sirang bangka. Nais niyang maramdaman ang hirap
at ang tamis ng lupang kinalakihan ng kanyang asawa. Samantala, nagpatuloy si Dr. Alyana Fajardo sa kanyang misyon bilang doktor. Tuwing katapusan ng linggo, bumabalik siya sa Batangas upang magtayo ng isang libreng klinika sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga malapit sa tabing dagat. Kasama si Nanay Elena, nag-aalok siya ng libreng gamot at konsultasyon para sa mga mahihirap na pamilya na walang kakayahang magbayad sa ospital. Isang umaga ng linggo, naglakad si Alyana patungo sa lokal na palengke ng Batangas upang bumili ng mga sariwang gulay. Ang palengke ay abala, puno ng ingay ng mga tawanan at amoy ng mga bagong lutong kakanin. Habang nakatayo siya sa tapat ng isang tindahan, nakita niya ang isang pamilyar na lalaki na may suot na simpleng puting t-shirt at maong abalang nagbubuhat ng mga mabibigat na kahon ng prutas mula sa isang truck. Si Lando, ang kanyang mga kamay ay may mga dumi ng lupa at uling, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang mas malusog at payapa kaysa noon. Nang mapansin niya si Alyana, dahan-dahan siyang lumapit. Ito ang gintong sandali ng kanilang muling pagtatagpo. Hindi tumakbo si Lando, hindi siya gumawa ng eksena, at wala siyang hininging anuman. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot kay Alyana ang isang maliit na basket na gawa sa hinabing kawayan, puno ng mga sariwang prutas at gulay. Para sa mga pasyente mo sa klinika mamaya, Alyana, ang malumanay na bulong ni Lando, habang binibigay ang basket ng may simpleng pagtango ng paggalang. Tiningnan ni Alyana ang basket. Pagkatapos ay tumitig sa mga kamay ni Lando, na ngayon ay may mga paltos na rin katulad ng kanyang mga kamay noon. Nakita niya ang tunay na pagbabago sa puso ng lalaki. Pagkatapos ng klinika, naglakad sila ng magkasabay sa gilid ng baybayin habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagiiwan ng gintong liwanag sa ibabaw ng malawak na karagatan. Huminto si Lando sa paglakad, humarap kay Alyana at tumingin sa kanyang mga mata ng may matinding katapatan. Alyana, alam kong napakarami kong pagkakamali na kailangang bayaran. Ang nanginginig na pahayag ni Lando, hindi ko hinihiling na ibalik mo ako agad sa buhay mo. Ngunit, maaari ko bang simulan muli ang panliligaw sa iyo? Hindi bilang si Lando na Villarreal na mahina at sunod-sunuran, kundi bilang isang simpleng Lando na nagmamahal sa iyo ng buong puso. Tumingin si Alyana sa malawak na dagat. Ang banayad at tahimik na hampas ng mga alon sa buhanginan ay tila ba nagdadala ng kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Ang kanyang puso, na 10 taon nang nakabaon sa lamig, ay dahan-dahang nakaramdam ng unang init ng bagong simula. Ang panahon sa probinsya ay may sariling paraan ng pagtuturo sa puso ng tao. Sa pagdating ng tag-ulan sa Batangas, ang malakas na pagaspas ng hangin sa mga dahon ng niyog ay naging madalas. Nagdadala ng malamig na presko mula sa karagatan. Sa gitna ng isang hapon, habang abala si Alyana sa paggamot sa mga pasyente sa kanyang libreng klinika, sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga, biglang bumuhos ang isang napakalakas na bagyo. Ang mabibigat na patak ng ulan na humahampas sa bubong na sako at tarpaulin ng klinika ay nagbabadyang sirain ang mga istante ng mga libreng gamot. Bago pa man magpanik ang mga nurse at mga pasyente, mabilis na dumating si Lando na tumatakbo mula sa tabing dagat. Walang pag-aalinlangan, umakyat siya sa basang kahoy na poste ng klinika. Ginamit ang kanyang sariling lakas upang hilahin at itali ang makapal na lubid ng tarpaulin sa gitna ng malakas na hangin at ulan. Basang-basa ang kanyang buong katawan, ngunit nanatili siyang nakatayo doon, sinisiguradong ligtas ang mga gamot at ang mga tao sa loob. Nang humupa ang bagyo, nakaupo si Lando sa ilalim ng veranda ng kubo ni Nanay Elena, nanginginig sa lamig habang pinatutuyo ang kanyang sarili. Lumapit si Alyana. May dalang tuyong tuwalya at isang mangkok ng mainit na salabat o tsaang luya. Napansin ni Alyana ang isang maliit na sugat sa palad ni Lando na nagdurugo dahil sa gasgas mula sa magaspang na lubid. Kumuha siya ng kaunting antiseptic at sterile gauze mula sa kanyang bag at dahan-dahang umupo sa tabi nito. Akin na ang kamay mo. Ang malumanay na utos ni Alyana. Ibinigay ni Lando ang kanyang kamay.
Sa pagdampi ng mga daliri ni Alyana sa kanyang balat, naramdaman ni Lando ang parehong kalmadong init na matagal na niyang hinahanap. Ito ang gintong sandali na nagpatahimik sa ingay ng bagyo. Habang maingat na pinupunasan ni Alyana ang sugat ni Lando, dahan-dahang kinuha ni Lando ang dulo ng kumot at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Alyana upang hindi ito lamigin sa hanging dala ng ulan. Tumingin sila sa mata ng isa't isa, isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang dumaan sa matinding bagyo ng buhay. Ngunit ngayon ay nagtatagpuan muli ng kapayapaan sa piling ng bawat isa. Salamat, Alyana! Ang bulong ni Lando, ang kanyang boses ay puno ng matinding pagmamahal. Kahit kailan, ang iyong mga kamay pa rin ang pinakakalmado at pinakamaayos na nagpapagaling sa akin. Mula sa pintuan ng kusina, nakatayo si Nanay Elena habang nakangiti na pinagmamasdan ang dalawa. Nang gabi ring iyon, habang nag-aayos sila ng mga gamit, kinausap ng matanda si Alyana. Anak, ang isang sugat ay hindi kailanman maghihilom kung palagi mo itong titingnan ng may pait. Ang malumanay na payo ni Nanay Elena habang hinahaplos ang balikat ng kanyang pamangkin. Kung nakikita mo ang katapatan at ang pagsisisi sa kanyang mga mata, buksan mo ang iyong puso. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mong kaligayahan upang makamit mo ang ganap na kapayapaan. Humakbang si Alyana patungo sa pampang ng dagat pagkatapos ng usapan. Ang langit pagkatapos ng bagyo ay napakalinaw. Puno ng milyon-milyong bituin na kumikinang sa ibabaw ng madilim na tubig. Sumunod si Lando, na natiling nakatayo sa kanyang likod nang may magalang na distansya. Alyana, alam kong marami pa akong dapat gawin upang maging karapat-dapat sa iyo. Ang simula ni Lando. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, dahan-dahang humarap si Alyana sa kanya. Inabot niya ang kamay ni Lando at mahigpit itong hinawakan ang parehong kamay na iniwasan niya sa ospital noon. Hindi natin kailangang magmadali. Lando, ang malambing na pahayag ni Alyana, habang may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit nais kong malaman mo na ang aking puso ay handa nang magsimulang muli kasama ka. Handa na akong magtiwala muli. Naiyak si Lando sa matinding galak. Niyakap niya si Alyana ng napakahigpit, ngunit may pag-iingat sa ilalim ng liwanag ng mga bituin sa Batangas. Ang tunog ng banayad na hampas ng mga alon sa pampang ay tila ba isang masayang kumpas ng musika na nagdiriwang sa muling pagsilang ng kanilang pag-ibig. Nagpasya silang magpakasal sa mismong baybayin ng Batangas, sa tabi ng libreng klinika at ng kubo kung saan nagsimula ang muling pagbangon ni Alyana. Ngunit bago ang kanilang kasal, isang mas malaking himala ang naghihintay na magpabago sa kanilang buhay habang buhay. Ang umaga sa baybayin ng Batangas ay binalot ng pinakamagandang liwanag ng araw. Ang altar ay gawa lamang sa mga simpleng driftwood na nakuha mula sa tabing dagat, na pinaligiran ng mga sariwa at mababangong bulaklak ng sampagita. Ito ang araw ng kasal ni Alyana at Lando. Isang pagdiriwang na walang karangyaan, walang mga matataas na tao, ngunit puno ng tunay na pagmamahal, kapayapaan, at paghilom ng sugat ng nakaraan. Narito si Nanay Elena na nakasuot ng kanyang pinakamagandang asol na saya, habang si Dr. Rafael Manalo ay nakatayo bilang saksi at pinakamatalik na kaibigan ng dalawa. Bago magsimula ang seremonya, dahan-dahang itinulak ni Lando ang wheelchair ng kanyang ina na si Doña Celestina. Ang matandang babae ay naglakbay pa mula sa Maynila, kahit na mahina pa ang katawan, upang masaksihan ang kasal ng kanyang anak. Ito ang gintong sandali na nagdala ng luha sa mga mata ng lahat. Bago maglakad si Alyana patungo sa altar, hiniling ni Doña Celestina na lumapit ang dalaga sa kanya. Kinuha ng matanda ang nanginginig na kamay ni Alyana. Dahan-dahan itong ipinatong sa kanyang sariling noo bilang tanda ng paggalang at paghingi ng bendisyon. Bago inabot ang gintong susi ng pamilya Villarreal. Ito ang nararapat sa iyo, aking anak. Ang gintong susing ito ang magbubukas sa tunay na pangarap ng aking yumaong asawa para sa inyo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking naging pagkukulang.
Ang umiiyak na bulong ni Doña Celestina gamit ang kanyang hindi pa masyadong malinaw na boses. Ngumiti si Aliana, yumuko, at marahang hinalikan ang pisngi ng kanyang biyenan. Tapos na po ang sakit, Mommy. Ngayon ay magsisimula na tayo ng may pag-asa. Sa pagsisimula ng seremonya, naglakad si Aliana sa ibabaw ng malambot na buhangin habang hawak ang braso ni Dr. Rafael Manalo na siyang naghatid sa kanya sa altar. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Nang hawakan ni Lando ang kanyang mga kamay sa harap ng altar, nangako sila sa isa't isa ng isang pag-ibig na hindi na muling may pagtatago o kahinaan. Hindi ko ipinapangako ang isang buhay na walang bagyo, Aliana. Ang emosyonal na panunumpa ni Lando. Ngunit ipinapangako ko na sa bawat alon na darating. Ako ang magiging kalasag mo, at hinding-hindi ko na muling bibitiwan ang iyong kamay. Lumipas ang ilang buwan, matapos ang kanilang simpleng kasal. Nagpatuloy si Aliana sa kanyang pagiging doktor sa Batangas, habang si Lando ay abala sa pamamahala ng kanilang pundasyon para sa mga mahihirap na ina. Isang hapon, habang nagsusuri si Aliana ng mga pasyente sa kanyang klinika, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Sa tulong ni Dr. Rafael Manalo, nagsagawa sila ng isang ultrasound upang malaman ang sanhi ng kanyang panghihina. Nang itapat ni Aliana ang probe ng ultrasound sa kanyang sariling tiyan, natigilan sila ni Rafael habang nakatitig sa monitor. Ang mabilis at banayad na pintig ng puso ay narinig mula sa makina, hindi lamang isa, hindi dalawa, kundi 4 na magkakahiwalay at maliliit na pintig ng buhay ang kumikislap sa screen. Isang himala ng quadruplets o 4 na sanggol ang kasalukuyang lumalaki sa loob ng kanyang sinapupunan. Mabilis na umuwi si Aliana sa kanilang kubo. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang larawan ng ultrasound. Nang ipakita niya ito kay Lando at ipaliwanag ang kahulugan ng 4 na maliliit na tuldok sa larawan, napaluhod si Lando sa kanyang tapat. Niyakap ang kanyang baywang habang umiiyak sa matinding pasasalamat. Ito ang gantimpala ng langit para sa kanilang katatagan. Ang bata na kinuha sa kanila 10 taon na ang nakalilipas ay hindi pinalitan, kundi binigyan sila ng 4 na bagong buhay na magdadala ng walang katapusang ingay, tawa, at ligaya sa kanilang tahimik na tahanan. Tumayo sila ng magkayakap sa tapat ng bintana habang pinagmamasdan ang banayad na dagat, handang harapin ang isang hinaharap na puno ng pag-asa at bagong simula. Lumipas ang 5 taon at ang baybayin ng Batangas ay patuloy na naging saksi sa marahang pag-ikot ng mundo. Ang maliit na kubo ni Aliana at Lando ay napalitan ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at bato na nakatayo sa tapat ng malawak na karagatan. Ang hangin dito ay palaging puno ng bango ng alat ng dagat, ng mga bulaklak, at ng isang tunog na matagal nang pinangarap ni Aliana, ang masasayang tawanan ng mga bata. Sa tabing dagat, sa ilalim ng gintong liwanag ng hapon, 4 na bata na may edad na 5 taon ang masayang tumatakbo sa ibabaw ng malambot na buhangin. 2 lalaki at 2 babae. Malulusog, masisigla, at may mga matang puno ng kuryosidad sa bawat alon na dahan-dahang humahalik sa kanilang mga paanan. Sa veranda ng bahay, nakaupo si Nanay Elena habang nagbabayong ng dahon ng saging. Nakangiti habang pinatutuyo ang kanyang mga luhang dulot ng labis na kagalakan. Sa kanyang tabi, nakaupo sa isang pormal na silya si Doña Celestina. Bagamat may kaunting paralisa pa rin ang kanyang katawan, ang kanyang mukha ay puno na ng kapayapaan habang marahang pumapalakpak ang kanyang mga kamay sa tuwing lumalapit sa kanya ang kanyang mga apo upang humalik sa kanyang pisngi. Sa loob ng bahay, nakatayo si Aliana sa tapat ng dingding kung saan nakasabit ang mga larawan ng kanilang pamilya. Sa tabi ng mga larawang iyon, may isang maliit na kuwadro na gawa sa salamin. Sa loob nito ay maingat na nakalagay ang maliit na kulay asul na gantsilyong bonet, ang sombrerong itinago niya. Sa ilalim ng kanyang unan, sa loob ng 10 taon ng kanyang paghihirap, ang sombrerong iyon ay hindi na simbolo ng pighati o ng isang buhay na kinuha sa kanya.
Ito na ngayon ang monumento ng kanyang katatagan. Isang paalala na ang pinakamalalim na gabi ay palaging sinusundan ng pinakamagandang umaga. Nahanap na ba ni Aliana ang tunay na kapatawaran? O ang pagpapatawad na kanyang ibinigay ay hindi nangangahulugang binura niya ang nakaraan, kundi pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa kadena ng galit upang magkaroon ng puwang ang kanyang puso para sa 4 na bagong buhay na ipinagkaloob sa kanya ng langit. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Sa piling ng bawat isa, sa pagitan ng kanilang mga simpleng trabaho at pagtulong sa komunidad. Napatunayan ni Lando at Aliana na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa matataas na pader ng mansyon sa Maynila, kundi sa isang tahanang puno ng katapatan at pag-unawa. Dahan-dahang lumapit si Lando mula sa likod ni Aliana. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa baywang ng kanyang asawa. Marahang isinandal ang kanyang baba sa balikat nito habang sabay nilang pinagmamasdan ang kanilang mga anak sa labas. Ito ang gintong sandali na nagtakda sa ganap na paghilom ng kanilang buhay. Hinalikan ni Lando ang noo ni Aliana ng matagal at may matinding pagpapahalaga. Mahal na mahal kita, Dr. Aliana Fajardo Villarreal. Ang bulong ni Lando, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Salamat sa pagpili mong maging matatag. Salamat sa pagpili mong magmahal muli. Humarap si Aliana sa kanya. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Lando, habang pinakikinggan ang maayos at matatag na tibok ng puso ng kanyang asawa. Mahal din kita, Lando, at salamat dahil natutunan mong protektahan ang ating pamilya. Para sa mga naglalakbay sa dilim ng kawalan ng katarungan at sakit ng pagkawala, ang kwento ni Aliana ay nagiiwan ng isang mahalagang aral. Ang katarungan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagiging malupit na katulad ng mga taong nanakit sa atin. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpili na tumayo, mag-aral, maging matatag, at maging isang biyaya sa ibang tao. Dahil sa huli, ang pag-ibig na marunong magpatawad, ngunit may dignidad ang siyang tanging himala na kayang magpagaling sa kahit anong sugat ng puso. Ang araw ay tuluyang lumubog sa Batangas. Nagiiwan ng isang malawak, payapa at gintong langit para sa pamilyang natutong lumaban, magpatawad at mabuhay muli